Na-stranded ang maraming motorista sa Camanava area matapos malubog sa baha ang mga pangunahing kalsada. Kamustahin natin ang sitwasyon doon. Makibalita tayo live kay Tina Panganiban Perez. Tina? Mark, hanggang hitang baha ang naging problema sa maraming kalsada dito sa Camanava area. Kasama sa mga lumubog ay ang General San Miguel Street sa Sangandaan, Caloocan, ang ilang kalye sa Catmon, Malabon at ang paanan ng Tulyahan Bridge sa Valenzuela. Umabot pa nga sa 2 kilometers ang haba ng pila ng mga sasakyan na hindi makatawid sa Tulyahan Bridge kaninang tanghali. Mabuti at hindi raw umapaw ang Tulyahan River dahil low tide daw ngayon at mas mataas na ng 2 metro ang dike sa Tulyahan sa bahagi ng Malabon. Marami na rin, Mark, ang lumikas sa mga pamilya sa Malabon as of 2 p.m. 533 families o 2,199 individuals na ang umalis sa kanilang mga tahanan at lumikas na sa mga paaralan na nagsisilbing evacuation centers. Ang mga apektado sa Malabon kasama sa Tinajeros kung saan 242 individuals ang lumikas, sa Potrero 413 individual evacuees, sa Tugatog 195 individuals, sa Catmon 157 individuals at sa Tonsuya 155 habang sa Duhat ay 5 individuals naman. Wala naman daw problema sa relief goods dahil patuloy ang pagdating ng tulong sa mga evacuation center. May abiso rin si Mayor Lenlen Oreta sa mga taga Malabon na bukas walang pasok sa City of Malabon University pati na rin sa Malabon Institute of Technology. Mark? Tina, sa mga oras na to, meron na bang senyales na bumababa na yung baha o nadaragdagan pa? Actually, dito sa kinatatayuan natin kanina sa Samson Road, bahagi pa raw ito ng Caloocan, 15 minutes ago, talagang hindi mo makikita yung kalye, tubig ito. Pero ngayon, kita mo na yung aspalto, mabilis namang bumaba yung baha kahit papatuloy pa rin yung ulan sa mga oras na ito, Mark. Pero medyo mahina, hindi ka masyadong, ibig sabihin, hindi ka masyadong basa. Kumpara kanina na malakas talaga yung ulan, ngayon humina na. Pero paminsan-minsan ay bumubugso yung ihip ng hangin. Basa pa rin naman tayo pero hindi na ganun kalakas yung bagsak ng ulan sa mga oras na ito. Oo, mabuti naman. Yung mga nasa evacuation, Tina, sa tansya nila hanggang kailan sila mananatili doon? Mahirap tansyahin, Mark, lalo pat hindi pa tumitigil yung pagbagsak ng ulan sa mga oras na ito. At pati nga kasi yung mismong evacuation centers ay baha rin. So marami sa mga evacuees sa second floor na nanatili ng mga paaralan, Mark. At saka, dahil ang problema sa mga evacuation center kasi, Tina, di ba, habang tumatagal sila dyan, lalong malaki ang problema dahil syempre yung sanitation, yung supply na kailangan nila. Okay ba? Sapat naman ba yung ibinibigay sa kanilang tulong dyan, especially pagkain at damit? Yung pagkain nakita natin kanina na yung LGU ay namigay ng pagkain, ganun din yung ilang mga tauhan ng AFP. Organized naman yung pamamahagi ng relief goods dahil merong listahan ng mga lumikas. Kaya isa-isa silang chinecheck kapag nabigyan na sila ng tulong. Somehow nakapaghanda rin yung mga evacuee dahil nakita natin na may mga bit-bit silang mga pamalit na mga damit. Yun nga lang, pag medyo tumagal na, magiging problema yon dahil hindi naman ganun karami yung pwede mong bit-bitin kapag lulikas ka, Mark. Tsaka, Tina, yung nabanggit mo mga stranded na mga tao, yung ba yung mga estudyante o yung mga pumasok sa trabaho? Kaya ako tinatanong, dahil late ba yung abiso sa kanila na kanselado yung trabaho at pasok sa eskwela? Yung ibang nakita natin ay papasok sa trabaho, merong mga papasok sa kanilang hanap buhay, mga magtitinda sa mga palengke. May mga establishments pa rin kasing bukas dito, hindi pa rin nagsasara kaya may mga nalilate din pumapasok hanggang kanina. Meron naman, ang alam natin pauwi na rin sila sa kanilang mga tahanan. Pero yun nga, dahil sa taas ng tubig, hindi sila makatawid dun sa mga binahang mga kalye, Mark. O sige, ingat ka dyan, Tina, ha? Maraming salamat.